May mga katotohanang masakit pakinggan pero mas masakit mabuhay ng hindi alam ang totoo. May mga lalaking mahusay magsalita pero salat sa gawa. May pagmamahal na maganda sa simula pero hungkag sa dulo. Ang tanong ay, handa ka bang makita ang realidad bago pa mahuli ang lahat? Hindi lahat ng nagbibigay ng oras ay nagbibigay ng puso. Hindi lahat ng sweet na kilos ay may paninindigan. Ang tunay na pagmamahal ay tahimik pero matibay. Ang huwad ay maingay ngunit mabilis maglaho. Sa pilosopiyang Stoic malinaw ang isang aral ni Marcus Aurelius. Ang halaga ng isang tao ay makikita sa kanyang mga ginagawa, hindi sa kanyang mga sinasabi. Dito nagsisimulang mabuo ang tunay na pag-unawa sa pag-ibig. Hindi emosyon ang batayan kundi karakter. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at paki-share na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Ang kaalamang ibinabahagi rito ay hindi para manira kundi para magmulat. Hindi ito laban ng babae at lalaki. Ito ay laban ng katotohanan kontra sa ilusyon. Sa mundong puno ng pangako, kailangan ang malinaw na mata. Ang Stoic ay hindi naghahabol ng lambing, kundi naghahanap ng integridad. Kapag naunawaan mo ang mga senyales, mas nagiging payapa ang puso. At sa kapayapaang iyon mo makikilala kung alin ang totoo at alin ang peke. Senyales number 1. Ang hindi pagtutugma ng salita at gawa. Ang isa sa pinakamalinaw, ngunit madalas hindi binibigyan ng sapat na pansin. Maraming lalaki ang mahusay magsalita, lalo na sa mga unang yugto ng ugnayan. Madaling bumuo ng pangako kapag wala pang hinihinging pananagutan. Ngunit sa oras na kailangan ng konkretong aksyon, doon lumalabas ang tunay na anyo. Ang salita ay kayang likhain ng emosyon sa loob lamang ng ilang segundo. Ang gawa ay produkto ng disiplina at malinaw na pagpapasya. Kapag ang sinasabi ay palaging nauuna, ngunit ang kilos ay laging nahuhuli, may problema sa pundasyon. Hindi maaring sabihing mahal ka kung paulit-ulit kang napapabayaan. Ang pag-ibig na totoo ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa pagdududa. Sa pilosopiyang Stoic, ang karakter ang siyang ugat ng lahat ng kilos. Hindi sinusukat ang intensyon sa intensyon din, kundi sa paulit-ulit na gawain. Ang isang lalaki na seryoso ay hindi kailangang paalalahanan palagi. Kusa niyang pinapantayan ang kanyang mga salita dahil alam niyang ang tiwala ay binubuo, hindi hinihingi. May mga lalaking mahusay sa pagpaparamdam kapag magaan ang sitwasyon. Ngunit sa oras na kailangan ng sakripisyo, nagiging mailap ang presensya. Hindi ito usapin ng oras, kundi usapin ng pagpapahalaga. Ang inuuna ay palaging nagagawa ng paraan at ang hindi mahalaga ay laging may dahilan. Kapag patuloy mong tinatanggap ang hindi pagtutugma ng salita at gawa, may kapalit ito. Unti-unti nitong inuubos ang tiwala at kapayapaan ng loob. Ang Stoic ay marunong umatras kapag malinaw na ang senyales. Hindi dahil wala ng pakiramdam, kundi dahil may respeto sa sarili. Sa puntong iyon, nauunawaan na ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa gawa, hindi sa pangako. Senyales number 2. Kapag ikaw ay hindi kailanman nagiging prioridad. Madaling makita ang senyales na ito kapag sinuri ang paulit-ulit na kilos. Sa simula, laging may dahilan kung bakit nauuna ang iba. Habang tumatagal, nananatili kang naghihintay sa gilid ng kanyang mundo. Ang pagiging pangalawa ay unti-unting nagiging normal sa araw-araw. Sa ganitong kalagayan, nawawala ang pakiramdam ng seguridad. Ang taong may tunay na malasakit ay kusang naglalaan ng oras. Hindi kailangang perpekto ang schedule para ipakita ang presensya. Kapag mahalaga ka, hindi ka isinasantabi ng walang malinaw na dahilan. Hindi mo kailangang maghabol para lamang mapansin. Ang pag-ibig na totoo ay nagbibigay ng kapanatagan, hindi pag-aalinlangan. Sa pilosopiyang Stoic, ang oras ay malinaw na salamin ng pagpapahalaga. Kung saan niya inilalagay ang oras, doon makikita ang kanyang prioridad. Hindi sapat ang salitang abala kung palaging may panahon para sa iba. Mas may bigat ang gawa kaysa sa mahahabang paliwanag. Ang kakulangan sa oras ay madalas indikasyon ng kakulangan sa intensyon. May mga lalaking lumalapit lamang kapag maginhawa ang sitwasyon. Kapag tapos na ang problema, sa kakamuling naalala. Hindi ito aksidente, kundi nakasanayang paraan ng pagtrato. Ang ganitong asal ay nagpapakita ng kawalan ng malinaw na direksyon. Hindi ka kasama sa plano, kundi pansamantalang pahinga lamang.
Kapag patuloy na tinatanggap ang ganitong trato, may unti-unting kapalit, nababawasan ang tiwala at humihina ang paninindigan sa sarili. Ang Stoic ay hindi humihingi ng halaga mula sa ayaw magbigay. Kapag malinaw na hindi siya inuuna, marunong siyang umatras. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman naglalagay sa iyo sa huli. Senyales number 3, kapag kulang sa emosyonal na presensya, maraming lalaki ang pisikal na naroon, ngunit wala sa lalim ng usapan. Naririnig niya ang sinasabi mo, ngunit hindi niya tunay na inuunawa. May oras siya para makipagkita, ngunit wala siyang oras makiramdam. Ang ganitong presensya ay parang anino na laging kasunod ngunit walang init. Sa ganitong sitwasyon, nagsisimulang maramdaman ang tahimik na pag-iisa. Ang emosyonal na presensya ay hindi tungkol sa solusyon kundi sa pakikinig. Hindi lahat ng problema ay kailangang ayusin agad. Minsan sapat na ang pakiramdam na may nakakaunawa. Kapag ang tugon ay laging malamig o palaging iniiwasan ang seryosong usapan, may kulang. Ang pag-ibig na totoo ay marunong manatili kahit hindi komportable ang paksa. Sa pananaw ng Stoic, ang koneksyon ay bunga ng atensyon at paggalang. Ang taong may malasakit ay hindi natatakot sa lalim ng damdamin. Hindi niya tinatakasan ng emosyon dahil alam niyang bahagi ito ng pagiging tao. Ang pag-iwas sa emosyon ay hindi lakas kundi pagkatakot, at ang takot na iyon ay unti-unting sumisira sa ugnayan. May mga lalaking marunong sa saya, ngunit nawawala sa bigat. Kasama sila sa tawanan, ngunit hindi sa paghilom. Kapag seryoso na ang usapan, nagiging mailap ang kanilang presensya. Hindi ito kakulangan sa talino, kundi kakulangan sa malasakit. Ang hindi marunong humawak ng emosyon ay hindi handang magmahal ng buo. Kapag patuloy na pinipili ang taong wala sa emosyonal na antas, may kapalit ito. Unti-unting nagiging mababaw ang koneksyon. Nawawala ang pakiramdam na ligtas magpakatotoo. Ang Stoic ay marunong kumilala kung saan may lalim at kung saan wala. Dahil ang pagmamahal na totoo ay hindi lamang nakikita kundi nararamdaman. Senyales number 4. Kapag madalas na nagtatago sa responsibilidad, ang tunay na pagmamahal ay may kasamang pananagutan at pagtupad sa pangako. Kapag laging may dahilan kung bakit hindi makasama o hindi makatuparan ng sinabi, may mali. Ang pagbabalik sa kasabihan ng Stoic na si Epictetus, hindi ang pangyayari, kundi ang pagpili natin ang nagpapakita ng karakter. Kapag ang isang lalaki ay patuloy na nagtatago sa responsibilidad, malinaw ang kawalan ng integridad. Hindi sapat ang maganda at matatamis na salita kung wala namang kasamang aksyon. May mga pagkakataon na ang mga simpleng gawain ay nagiging sukatan ng tunay na intensyon. Kapag palaging iniwasan ang mga obligasyon, nawawala ang tiwala sa relasyon. Hindi ito simpleng pagkukulang, kundi pagpili na huwag tumayo para sa tama. Ang isang taong may malasakit ay hindi nagiging pabago-bago sa oras ng pangangailangan. Ang responsibilidad ay hindi pabigat kundi patunay ng pagmamahal. Sa pilosopiyang Stoic, ang bawat kilos ay dapat may malinaw na layunin at konsistensya. Ang pag-iwas sa responsibilidad ay nagpapakita ng kahinaan ng karakter. Kapag palaging naiiwan ng isang tao sa kanyang sarili dahil sa kakulangan ng suporta, may senyales na. Ang pagmamahal na totoo ay nagbibigay ng proteksyon at hindi pabayaan. Ang huwad na pagmamahal ay palaging nagiging pabigat sa puso ng iba. May mga lalaking mahusay makipag-usap, ngunit hindi makipagsalo sa obligasyon. Ang salita ay maganda, ngunit ang gawa ay kulang sa pagkilos. Kapag paulit-ulit ang ganitong pattern, unti-unti itong nagiging normal sa relasyon. Hindi mo dapat ipilit ang pagmamahal kung walang kasamang responsibilidad. Ang pagmamahal na walang aksyon ay anino lamang ng tunay na damdamin. Kapag patuloy na tinatanggap ang ganitong asal, may dahan-dahang epekto sa sarili. Nawawala ang tiwala at tumitindi ang pagdududa sa tunay na intensyon. Ang Stoic ay marunong humarap sa realidad at umiwas sa ilusyon. Kapag malinaw na walang responsibilidad, mas mainam na lumayo kaysa magpakatanga. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nakasalalay sa salita kundi sa gawa at pananagutan. Senyales number 5. Kapag madalas magbago ng damdamin at desisyon, ang pagmamahal na matatag ay hindi pa bago-bago. Kapag ang isang lalaki ay palaging nag-iiba ng isip o emosyon, nagiging malinaw ang kawalan ng konsistensya. Ang pabago-bagong damdamin
ay nagdudulot ng kalituhan at pag-aalinlangan sa relasyon. Hindi ka dapat maging sandalan ng hindi matibay na puso. Ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay ng katiyakan, hindi ng pagdududa. May mga pagkakataon na ang salita ay sabay sa damdamin, ngunit panandalian lamang. Kapag palaging may pagbabago, nawawala ang tiwala at seguridad sa isa't isa. Ang isang lalaking hindi matatag sa emosyon ay hindi handa sa seryosong relasyon. Ang konsistensya ay bunga ng karakter at disiplinang panloob. Ang pabago-bagong damdamin ay anino ng kawalang kahandaan at paninindigan. Sa pilosopiyang Stoic, ang katahimikan at katatagan sa desisyon ay tanda ng karunungan. Ang taong pabago-bago ay madaling maapektuhan ng panlabas na pangyayari. Kapag ang relasyon ay laging nagbabago, ayon sa mutual interest, nawawala ang pundasyon. Ang pag-ibig na totoo ay nananatili kahit may hirap at hamon. Ang huwad na pagmamahal ay mabilis maglaho sa unang pag-ulan ng problema. May mga lalaking mahusay sa simula, ngunit lumalayo kapag may hamon. Ang pabago-bagong damdamin ay nagiging sanhi ng pagod at pagkasira ng tiwala. Hindi mo dapat pilitin ang sarili sa relasyon na puno ng hindi matatag na emosyon. Ang isang matatag na puso ay hindi nagpapadala sa tukso ng kaginhawaan o takot. Ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa patuloy na pagpili kahit mahirap. Kapag patuloy na tinatanggap ang pabago-bagong damdamin, unti-unting nasisira ang kapayapaan ng loob. Ang Stoic ay hindi nag-aasa sa emosyon ng iba para maging payapa. Kapag malinaw ang kakulangan sa konsistensya, mas mabuting humakbang pabalik. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nakasalalay sa hangin at mood kundi sa matibay na paninindigan. Ang puso na matatag ay hindi naguguluhan sa pabago-bagong damdamin ng iba. Senyales number 6, kapag laging ipinapasa ang sisi sa iyo. Ang tunay na pagmamahal ay may kasamang pananagutan sa sariling kilos. Kapag ang isang lalaki ay palaging nagtatabi ng pagkukulang at ibinabato sa iyo, malinaw ang kawalan ng integridad. Ang pag-ibig na puno ng pagtuturo ng sisi ay nagdudulot ng pagod at kawalan ng kapanatagan. Hindi ka dapat maging takbuhan para sa kakulangan ng iba. Ang tunay na pagmamahal ay marunong humarap sa mali at ayusin ito. May mga lalaki na mahusay magpaliwanag, ngunit laging may dahilan. Kapag may nagawang pagkakamali, palaging ikaw ang ginagawang problema. Hindi ito simpleng kakulangan ng komunikasyon, kundi malinaw na taktika upang ilayo ang responsibilidad. Ang paulit-ulit na ganitong pattern ay unti-unting nagwawasak ng tiwala. Ang emosyonal na pabigat ay nagiging normal sa bawat araw na nagdaraan. Sa pilosopiyang Stoic, ang bawat pagkilos ay dapat may kalinawan at paninindigan. Ang pag-iwas sa pananagutan ay tanda ng kahinaan ng karakter. Kapag hindi marunong humarap sa sariling mali, hindi ka rin maaasahan sa relasyon. Ang pagmamahal na totoo ay nagbibigay ng suporta at hindi nagdadala ng pabigat. Ang huwad na pagmamahal ay nagtatago sa likod ng palusot at pagbibintang. May mga lalaking magaling magpatawad, ngunit hindi marunong mag-ako ng kasalanan. Ang paulit-ulit na pagbabalik ng sisi sa iyo ay unti-unting nagpapalayo. Hindi mo dapat ipilit ang pagmamahal kung laging ikaw ang pinapasan ng pagkukulang. Ang responsableng puso ay marunong mag-ako at magbago. Kapag malinaw ang pabigat ng sisi, mas mainam na humakbang pabalik at protektahan ang sarili. Kapag tinanggap mo ang ganitong asal, humihina ang tiwala at paggalang sa sarili. Ang Stoic ay marunong humarap sa katotohanan at hindi nagpapadala sa ilusyon. Kapag malinaw ang kakulangan sa pananagutan, ang pinakamalakas na hakbang ay lumayo. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nagpapasa ng pabigat kundi nagdadala ng kapanatagan. Ang puso na matatag ay hindi naguguluhan sa pagbabalik ng sisi ng iba. Senyales number 7. Kapag madalas minamaliit ang iyong damdamin at opinyon, ang tunay na pagmamahal ay may kasamang respeto sa bawat salita at damdamin. Kapag ang isang lalaki ay paulit-ulit na binabaliwala ang iyong iniisip o nararamdaman, malinaw ang kakulangan sa empatiya. Ang ganitong ugali ay nagdudulot ng kawalan ng kapanatagan at unti-unting nagpapababa sa iyong tiwala sa sarili. Hindi ka dapat pabayaan na pakiramdam ay hindi mahalaga. Ang pagmamahal na totoo ay nakikinig at tumatanggap kahit hindi palaging magkasundo. May mga lalaki na mahusay makipag-usap sa simula, ngunit sa oras ng seryosong usapan, nawawala ang respeto.
Kapag palaging minamaliit ang damdamin mo, nagiging normal ang kawalan ng balanse sa relasyon. Hindi ito simpleng hindi pagkakaunawaan, kundi malinaw na senyales ng hindi pantay na pagpapahalaga. Ang paulit-ulit na ganitong pagtrato ay unti-unting sumisira sa koneksyon. Ang emosyonal na pag-aalaga ay dapat buo at pantay sa parehong partido. Sa pilosopiyang Stoic, ang respeto sa iba ay tanda ng karunungan at lakas ng loob. Ang taong binabaliwala ang damdamin ng kapwa ay nagpapakita ng kahinaan ng karakter. Kapag walang pantay na pagtingin sa damdamin, nagiging pabigat ang relasyon. Ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay halaga at hindi nagbabawas ng dignidad ng iba. Ang huwad na pagmamahal ay nagtatago sa likod ng pangungutya at pangmamaliit. May mga lalaking marunong magpatawa at magpakilig, ngunit sa oras ng seryosong damdamin, nagiging malamig. Ang paulit-ulit na pagbabaliwala sa opinyon at damdamin mo ay nagdudulot ng distansya. Hindi mo dapat ipilit ang sarili sa relasyon kung hindi ka pinapahalagahan. Ang respeto sa damdamin ay tanda ng tunay na malasakit. Kapag malinaw ang kawalan ng respeto, mas mainam na magpakatino at protektahan ang sarili. Kapag patuloy na tinanggap ang ganitong asal, humihina ang tiwala at kapayapaan ng loob. Ang Stoic ay marunong humarap sa katotohanan at hindi nagpapadala sa ilusyon. Kapag malinaw na hindi ka pinapahalagahan, ang pinakamalakas na hakbang ay lumayo. Ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay ng respeto, pansin at halaga sa bawat damdamin. Ang puso na matatag ay hindi naguguluhan sa patuloy na pagbabaliwala ng iba. Senyales number 8. Kapag laging may itinatagong katotohanan o lihim, ang tunay na pagmamahal ay nakabatay sa katapatan at bukas na komunikasyon. Kapag ang isang lalaki ay palaging may tinatago, nagiging malabo ang tiwala at kapanatagan. Ang lihim na paulit-ulit itinatagong bagay ay nagpapahiwatig ng kakulangan sa integridad at respeto. Hindi ka dapat manatili sa relasyon na puno ng pagtatago at pagdududa. Ang pagmamahal na totoo ay malinaw, direkta, at walang tinatabing bigat sa puso ng kapwa. May mga lalaki na magaling magsabi, ngunit may nakatagong motibo o katotohanan. Kapag nalaman ang lihim sa huli, ang sakit at pagkadismaya ay mas matindi. Hindi ito simpleng kakulangan sa komunikasyon, kundi malinaw na pagtatakip sa tunay na intensyon. Ang paulit-ulit na pagtatago ay unti-unting nagdudulot ng emosyonal na pagod. Ang relasyon ay dapat bukas at matatag, hindi puno ng ulap at alinlangan. Sa pilosopiyang Stoic, ang katapatan ay batayan ng lakas ng karakter. Ang pagtatago ay tanda ng kahinaan at takot sa harap ng katotohanan. Kapag malinaw na may lihim, nagiging pabigat ang relasyon sa damdamin at isip. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nagtatago, kundi lumalaban sa hamon ng pagiging bukas. Ang huwad na pagmamahal ay nakatago sa likod ng katahimikan at panlilinlang. May mga lalaking nagmamahal sa ilusyon ng kontrol o kapangyarihan. Kapag may lihim, siya lamang ang nakikinabang at ikaw ang napapabayaan. Hindi mo dapat ipilit ang sarili sa relasyon na puno ng pagtatago. Ang bukas na komunikasyon at integridad ay pundasyon ng matibay na ugnayan. Kapag malinaw ang pagtatago, mas mainam na humakbang pabalik at pahalagahan ang sarili. Kapag patuloy na tinatanggap ang ganitong asal, humihina ang tiwala at emosyonal na katatagan. Ang Stoic ay marunong humarap sa katotohanan kahit masakit. Kapag malinaw na may lihim at pagtatago, ang pinakamalakas na hakbang ay lumayo. Ang tunay na pagmamahal ay walang puwang para sa pagtatago at panlilinlang. Ang puso na matatag ay hindi naguguluhan sa tinatagong katotohanan ng iba. Mahalagang maintindihan na ang pagmamahal ay hindi palaging mukhang iniisip natin. May mga ugnayan na maganda sa panlabas, ngunit hungkag sa loob. Ang bawat senyales na tinalakay ay paalala ng kahalagahan ng katotohanan, integridad at sariling pagpapahalaga. Ang Stoic na pananaw ay nagtuturo na ang kapayapaan ng loob ay bunga ng malinaw na pag-unawa sa realidad. Hindi natin kontrolado ang ibang tao, ngunit kontrolado natin ang kung paano natin tinatanggap at pinapahalagahan ang ating sarili. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pagtanggap sa huwad na pag-ibig, kundi sa kakayahang kilalanin at umalis kapag kinakailangan. Hindi ito tanda ng kahinaan kundi ng tapang at malinaw na paninindigan. Kapag natutunan mong basahin ang mga senyales, mas nagiging matatag ang iyong puso
at mas malinaw ang landas na tatahakin. Ang bawat hakbang patungo sa sariling integridad ay hakbang patungo sa tunay na kalayaan at kapayapaan. Ang pagmamahal na totoo ay hindi nagdudulot ng kalituhan, kundi nagbibigay ng katiyakan at kapanatagan. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at paki-share na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Sa bawat aral at bawat senyales na ating natutunan, may pagkakataon tayong baguhin ang ating pananaw sa relasyon at sa sarili. Huwag hayaang mawala ang dignidad at kapanatagan dahil lamang sa ilusyon ng pagmamahal. Ang tunay na lakas ay nasa pag-unawa, pagtanggap, at tapang na pumili ng tama para sa sarili. Sa wakas, ang puso na matatag ay hindi nasusukol sa huwad, kundi nakikilala ang totoo at nananatiling malaya. Maraming salamat po, mag-ingat po tayo palagi, at kay Lord palagi ang papuri. May mali. Ang pagbabalik sa kasabihan ng Stoic na si Epictetus, hindi ang pangyayari, kundi ang pagpili natin ang nagpapakita ng karakter. Kapag ang isang lalaki ay patuloy na nagtatago sa responsibilidad, malinaw ang kawalan ng integridad. Hindi sapat ang maganda at matatamis na salita kung wala namang kasamang aksyon. May mga pagkakataon na ang mga simpleng gawain ay nagiging sukatan ng tunay na intensyon. Kapag palaging iniwasan ang mga obligasyon, nawawala ang tiwala sa relasyon. Hindi ito simpleng pagkukulang, kundi pagpili na huwag tumayo para sa tama. Ang isang taong may malasakit ay hindi nagiging pabago-bago sa oras ng pangangailangan. Ang responsibilidad ay hindi pabigat kundi patunay ng pagmamahal. Sa pilosopiyang Stoic, ang bawat kilos ay dapat may malinaw na layunin at konsistensya. Ang pag-iwas sa responsibilidad ay nagpapakita ng kahinaan ng karakter. Kapag palaging naiiwan ng isang tao sa kanyang sarili dahil sa kakulangan ng suporta, may senyales na. Ang pagmamahal na totoo ay nagbibigay ng proteksyon at hindi pabayaan. Ang huwad na pagmamahal ay palaging nagiging pabigat sa puso ng iba. May mga lalaking mahusay makipag-usap, ngunit hindi makipagsalo sa obligasyon. Ang salita ay maganda, ngunit ang gawa ay kulang sa pagkilos. Kapag paulit-ulit ang ganitong pattern, unti-unti itong nagiging normal sa relasyon. Hindi mo dapat ipilit ang pagmamahal kung walang kasamang responsibilidad. Ang pagmamahal na walang aksyon ay anino lamang ng tunay na damdamin. Kapag patuloy na tinatanggap ang ganitong asal, may dahan-dahang epekto sa sarili. Nawawala ang tiwala at tumitindi ang pagdududa sa tunay na intensyon. Ang Stoic ay marunong humarap sa realidad at umiwas sa ilusyon. Kapag malinaw na walang responsibilidad, mas mainam na lumayo kaysa magpakatanga. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nakasalalay sa salita kundi sa gawa at pananagutan. Senyales number 5. Kapag madalas magbago ng damdamin at desisyon, ang pagmamahal na matatag ay hindi pa bago-bago. Kapag ang isang lalaki ay palaging nag-iiba ng isip o emosyon, nagiging malinaw ang kawalan ng konsistensya. Ang pabago-bagong damdamin ay nagdudulot ng kalituhan at pag-aalinlangan sa relasyon. Hindi ka dapat maging sandalan ng hindi matibay na puso. Ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay ng katiyakan, hindi ng pagdududa. May mga pagkakataon na ang salita ay sabay sa damdamin, ngunit panandalian lamang. Kapag palaging may pagbabago, nawawala ang tiwala at seguridad sa isa't isa. Ang isang lalaking hindi matatag sa emosyon ay hindi handa sa seryosong relasyon. Ang konsistensya ay bunga ng karakter at disiplinang panloob. Ang pabago-bagong damdamin ay anino ng kawalang kahandaan at paninindigan. Sa pilosopiyang Stoic, ang katahimikan at katatagan sa desisyon ay tanda ng karunungan. Ang taong pabago-bago ay madaling maapektuhan ng panlabas na pangyayari. Kapag ang relasyon ay laging nagbabago, ayon sa mood o interes, nawawala ang pundasyon. Ang pag-ibig na totoo ay nananatili kahit may hirap at hamon. Ang huwad na pagmamahal ay mabilis maglaho sa unang pag-ulan ng problema. May mga lalaking mahusay sa simula, ngunit lumalayo kapag may hamon. Ang pabago-bagong damdamin ay nagiging sanhi ng pagod at pagkasira ng tiwala. Hindi mo dapat pilitin ang sarili sa relasyon na puno ng hindi matatag na emosyon. Ang isang matatag na puso ay hindi nagpapadala sa tukso ng kaginhawaan o takot. Ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa patuloy na pagpili kahit mahirap.
Kapag patuloy na tinatanggap ang pabago-bagong damdamin, unti-unting nasisira ang kapayapaan ng loob. Ang stoic ay hindi nag-aasa sa emosyon ng iba para maging payapa. Kapag malinaw ang kakulangan sa konsistensya, mas mabuting humakbang pabalik. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nakasalalay sa hangin at mood kundi sa matibay na paninindigan. Ang puso na matatag ay hindi naguguluhan sa pabago-bagong damdamin ng iba. Senyales number 6. Kapag laging ipinapasa ang sisi sa iyo, ang tunay na pagmamahal ay may kasamang pananagutan sa sariling kilos. Kapag ang isang lalaki ay palaging nagtatabi ng pagkukulang at ibinabato sa iyo malinaw ang kawalan ng integridad. Ang pag-ibig na puno ng pagtuturo ng sisi ay nagdudulot ng pagod at kawalan ng kapanatagan. Hindi ka dapat maging takbuhan para sa kakulangan ng iba. Ang tunay na pagmamahal ay marunong humarap sa mali at ayusin ito. May mga lalaki na mahusay magpaliwanag, ngunit laging may dahilan. Kapag may nagawang pagkakamali, palaging ikaw ang ginagawang problema. Hindi ito simpleng kakulangan ng komunikasyon, kundi malinaw na taktika upang ilayo ang responsibilidad. Ang paulit-ulit na ganitong pattern ay unti-unting nagwawasak ng tiwala. Ang emosyonal na pabigat ay nagiging normal sa bawat araw na nagdaraan. Sa pilosopiyang Stoic, ang bawat pagkilos ay dapat may kalinawan at paninindigan. Ang pag-iwas sa pananagutan ay tanda ng kahinaan ng karakter. Kapag hindi marunong humarap sa sariling mali, hindi ka rin maaasahan sa relasyon. Ang pagmamahal na totoo ay nagbibigay ng suporta at hindi nagdadala ng pabigat. Ang huwad na pagmamahal ay nagtatago sa likod ng palusot at pagbibintang. May mga lalaking magaling magpatawad, ngunit hindi marunong mag-ako ng kasalanan. Ang paulit-ulit na pagbabalik ng sisi sa iyo ay unti-unting nagpapalayo. Hindi mo dapat ipilit ang pagmamahal kung laging ikaw ang pinapasan ng pagkukulang. Ang responsableng puso ay marunong mag-ako at magbago. Kapag malinaw ang pabigat ng sisi, mas mainam na humakbang pabalik at protektahan ang sarili. Kapag tinanggap mo ang ganitong asal, humihina ang tiwala at paggalang sa sarili. Ang Stoic ay marunong humarap sa katotohanan at hindi nagpapadala sa ilusyon. Kapag malinaw ang kakulangan sa pananagutan, ang pinakamalakas na hakbang ay lumayo. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nagpapasa ng pabigat kundi nagdadala ng kapanatagan. Ang puso na matatag ay hindi naguguluhan sa pagbabalik ng sisi ng iba. Senyales number 7. Kapag madalas minamaliit ang iyong damdamin at opinyon, ang tunay na pagmamahal ay may kasamang respeto sa bawat salita at damdamin. Kapag ang isang lalaki ay paulit-ulit na binabaliwala ang iyong iniisip o nararamdaman, malinaw ang kakulangan sa empatiya. Ang ganitong ugali ay nagdudulot ng kawalan ng kapanatagan at unti-unting nagpapababa sa iyong tiwala sa sarili. Hindi ka dapat pabayaan na pakiramdam ay hindi mahalaga. Ang pagmamahal na totoo ay nakikinig at tumatanggap kahit hindi palaging magkasundo. May mga lalaki na mahusay makipag-usap sa simula, ngunit sa oras ng seryosong usapan, nawawala ang respeto. Kapag palaging minamaliit ang damdamin mo, nagiging normal ang kawalan ng balanse sa relasyon. Hindi ito simpleng hindi pagkakaunawaan, kundi malinaw na